at recruitment. Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay. 5 taong housekeeper sa Lebanon si Emeline. Nang matapos ang kanyang kontrata at makauwi ng Pilipinas, agad siyang nag-enroll sa caregiving school. Nag-focus talaga ako na hindi lang ako housekeeper. Kailangan ko rin mag-level up, tsaka umangat yung buhay namin, kung mayroon pong anak na nag-aaral, especially in college. Maraming domestic worker ang iniingganyong mag-upskill sa pagiging caregiver dahil mataas ang demand at malaki ang sahod. Puspusan pa rin ang recruitment sa Japan, Canada, Middle East hanggang Europa. At isa sa pinakabagong bansang nagpahayag ng malaking pangangailangan sa mga caregiver ang Denmark. Bago natapos ang 2025, formal na nagkasundo ang Denmark at Pilipinas para sa education, recruitment at training ng Pinoy nurses, healthcare assistants at care professionals. Ang Denmark ay isang Nordic country sa Hilagang Europa na may halos 6 na milyong populasyon. Copenhagen ang kabisera nito. Sa tansya ng Danish government, 24,000 ang magiging kakulangan nila sa care workers. Kaya inaasahang makatutulong ang mga Pilipino. Our values are very similar on community building, on meaning of family, on the meaning of care. Tututukan ngayong 2026 ang paglalatag ng mga regulasyon para sa government-to-government deployment ng care workers sa Denmark. Target simula ng hiring ng 100 Pinoy kada taon simula 2027. Tinitiyak ng Denmark na mahigpit ang kanilang labor standards at patas ang pagtrato at pasahod sa foreign workers. Filipinos will be employed on the same conditions as their Danish colleagues. So both in terms of, working hours, wage around $6,000, per month. Para naman sa Pilipinas, ang alok ng Denmark ay oportunidad para tumaas din ang kalidad ng trabahong iniaalok sa mas maraming Pilipino na dati ay limitado sa posisyong lantad sa panganib at pang-aabuso. We have the domestic workers who could potentially up their skills and become caregivers. And we also have others who may have ventured into the formal professionalized healthcare workforce but have fallen back in the sense that they might not have finished nursing school or some other healthcare education area who may also consider care works. 10 bansa ang pumirma ng bilateral labor agreement sa Pilipinas noong 2025 at sa kabuuan, 71 countries na ang may kaparehas na kasunduan. Para sa Pilipinas, paraan ito para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Si Emeline sa Europa target magtrabaho, oras na graduate sa caregiver training. Sa Europe kasi ang alam ko, safe doon, walang gera, at saka medyo malaki ang sahod doon sa as a caregiver. Babala lang po ha, may illegal recruiters na sumasakay sa mga ganitong balita at ura-uradang nag-aalok ng trabaho. Para walang aberya, sa Department of Migrant Workers o DMW ang application. At kung naghanap naman kayo ng overseas jobs sa pwede nang applyan ngayon, nakalista po yan sa DMW website. Hanapin nyo lang yung approved